Takot na panggigisa ang ginawa nila dito sa opisyales ng Meta, Facebook, ano. Ito po galing patang Singapore yung mga to. Talagang ginisa nila, no. May tanong pa doon na kayo ba, ang Facebook ba, ang Meta ba ang may responsibilidad sa mga posting ng bawat accounts? Di ba nakakatawa lang? Siyempre, sole responsibility ng nagpo-post niyan. Kung ano yung click mo, ikaw yan. Responsibilidad lang ng Facebook. Yung i-delete ba nila, i-take down nila, ito hindi. Bang ginigisa nila itong kawani ng Facebook. Ano isip ko? Ano kaya kung mapikon itong Meta company na ito? Mapikon si Zuckerberg tapos mag-pull out na sila ng Facebook sa Pilipinas. Malaking epekto sa ekonomiya to. Hindi lang baka, talagang malaking epekto sa ekonomiya. Kasi alam nyo naman, yung Pilipinas nga, yung gobyerno ni Marcos ngayon, hindi nga niya mabigyan ng trabaho yung mga bawat Pilipino. Ang dami kayang walang trabaho na nagkaroon sila ng kanilang kita dito sa Facebook. Hindi lang naman kasi kung tutuusin ninyo, nagkakandak sila ng TRICOM para sa fake news. Ang dami rin namang mga fake news na hindi politics ang kino-cover nila. Bakit hindi kayo magpatawag ng mga ibang mga vloggers na papakalat ng fake news na hindi naman politics? Kasi basically yung mga in-invite nyo dito, mga politics eh. Politics yung kanilang linya. So ibig sabihin self-serving itong hearing na ito para sa fake news ng mga vloggers kuno. Piling-pili. Attorney Glenn Chong, Attorney Trixie. So iniisip ko kanina, ano kaya kung gagayahin ng Facebook yung halimbawa dito sa Hong Kong, wala nang TikTok dito sa Hong Kong, hindi mo ma-access, kumbaga wala na totally. Pero dyan sa Pilipinas, maraming kumikita sa TikTok dyan sa Pilipinas. Paano pag nag-pull out yung mga yan? Isang side lang kasi, isang angulo lang kasi yung sinuserbihan nung hearing na ito para supilin nila itong mga vloggers na kumukontra sa gobyerno. Pero in fact, hindi nila tinitignan yung another angulo na malaking tulong talaga itong mga social media platforms like Facebook sa bansa natin. Not only in terms of economy na kikita sila or may trabaho yung mga but also yung halimbawa mahanap mo yung pamilya mo through social media, makakatulong sa election yan dahil makikita natin, may papakalat natin yung mga nag-vote buying. Kumbaga maraming mga beneficial na maitutulong sa atin yan. Hindi lang yung parang ito ba yung problema ng bansa natin? Yung sinasabi ninyong fake news pero iisang community lang ang inyong tinatarget, which is yung mga political vloggers. 'Di ba? Tapos ito si Roman, meron siyang sinasite na pwede raw nating maggawa ng batas para ma-regulate na itong social media platform na ito. Abay, kung ganyan, ililimit ninyo pala ang scope ng Meta or ng social media platform, might as well lilipat na lang sila sa ibang bansa or might as well hindi na sila mag-ooperate sa Pilipinas kasi hindi na nila mamimit yung threshold nila para maipagpatuloy nila yung kanilang operation sa Pilipinas. Kumbaga, paano nila mabibigyan ng kita, income or ng revenue yung mga social media accounts kung regulated naman to the point na piling-pili yung kanilang target, hindi nila ma-meet yung kanilang threshold, edi wala, mababankrupt din sila niyan. So pag babankrupt sila, edi might as well mag-stop na lang sila sa Pilipinas, mababan na lang yan sa Pilipinas. Itong mga hindi ko maisip kung bakit saan nanggagaling itong hearing na ito sa dinami-dami ng problema ng ating bansa na dapat unahin nilang paghiringan. Inuuna pa nila, sinasayang nila yung panahon, pera dito
walang kwenta. Anong batas naman ito? Like ito, sinasite nila yung fake news ni Noli De Castro. Kasalanan niya, hindi naman niya ni-report pala sa Facebook, di ba? Tapos nung 2021 pa yan. I mean, mabubusog na ba yung taong bayan yan kapag ano?